Salatul Karab. Nakalimutan ko na naman pala mga kapsat yung ano. Pero alam ko ma-extra payment din yan. Hindi ko alam kung saan galing yung sit-sit niya. Kaya kapag nagutom ka after ng gym, welcome to my gym. Right. Naka-travel sila from their country hanggang dito. Alam nilang napakainit yan eh. Sobrang init. Pakyura. Walang yatong transport ko. Naiwan daw nila ako. Tapos tinatawagan ko sila, hindi pa sumasagot. Real life, real stories. I'm Kapsat Darion and this is my OFW journey here in Kuwait. Bibi. Yan mga kabs, papasok na siya. Ang inyong lingkod ay papunta ng gym. Kasi 3 o'clock pa yung pasok ko. So mamaya pagbalik ko, magpe-prepare na lang din ako. Mag-edit ako ng videos pagdating ko dito. So there's nothing special for this day. Pero for today's vlog mga kabsat, mag-shoutout tayo, mag-mega love shoutout tayo sa ating mga viewers. Yan. Para naman ganahan kayong manood dito sa ating weekly vlog dito sa My Kuwait. Ito si Mrs. nagpe-prepare na ng pagpasok sa duty kasi 8 o'clock yung pasok niya. So 7 o'clock na. Yan. So palabas na rin ako, mag-gym na ako para mag-iisang oras lang siguro ako doon. Bali 15 minutes walking, 15 to 20 minutes walking. Tapos one way 'yon. Tapos pabalik 15 to 20 minutes walking ulit. Capture ko na lang mga kabsat habang naglalakad ako. Plano ko, mag-gym ako ng around 5 o'clock, 4 o'clock. Dapat nakalabas na ako. Kaso hindi nag-alam yung mobile, nanisi. Hindi nag-alam yung mobile. Kailangan nakagising. Ngayon lang ako nakapag-prepare para mag-gym. Pero inom muna pala ako ng supplement ko, ng protein. Para nakalimutan ko pala. Ito nga pala yung supplement na bigay sa akin ng gym ko. Libre yan mga kabsat. Yan, support yan sa yung timbang ko. Kung alam niyo mga kabsat pala, yung timbang ko dati, ang timbang ko is nasa 71, 72 kilos ako. Ngayon, nasa 65, 66, gano'n. Yung timbang ko. Bali, ito na yung pinaka-almusal ko mga kabsat. Kasi dapat 30 minutes bago ako mag-gym. Na-consume ko na to. Kasi ito yung creatine monohydrate mga kabsat. Bigay din nila yan. Kasama sa subscription ko. Kapag naka 1 year ka ng subscription, kasi yung subscription ko sa kanila 1 year and 4 months. So 16 months yung subscription ko sa kanila. Yung creatine monohydrate mga kabsat, mag-gym ka man o hindi, dapat umiinom ka. Pero ako, hinahalo ko kasi sa sa protein ko. Kasi pwede naman siyang ihalo sa protein. Kasi hindi ko trip yung lasa nung walang lasa yung creatine monohydrate mga kabsat. Wala siyang lasa. Parang uya lang na inumin siyang na i-consume siyang walang flavor. Kaya ang ginagawa ko, hinahalo ko siya dito sa may protein ko. Cheers. So yun mga kabsat, nakakapag-take na ako ng protein ko. Alis na lang din ako. Civil ID check. Lahat ng mga kailangan check. Good morning my friend. Isa sa pinaka-pogi kong kasama dito sa bahay. Aros pasok mo my friend. Las 9. Mag-hi ka naman. Talonggi siya mga kabsat. May lesh. Okay, mas. Lesh Salatul Karab. Okay.
Sabi niya mag-ipon daw ng tubig kasi sira daw yung pump ng ano. Okay. Sira daw yung pump ng tubig. Kaya mag-ipon daw ng tubig, sabi niya. Tayo ngayon sa labas mga kabsat. Maaga pa naman yung ating building. Room pala. Sira daw yung pump ng tubig. Yan yung nasira mga kabsat. Paakyat hanggang 5th floor. Sira siya. Bumalik ako mga kabsat kasi nakalimutan ko yung headset ko. Pangit pa namang mag-gym mga kabsat kapag walang headset. Kasi maingay, tapos yung mga annoying sounds na ginagawa ng ibang subscribers din sa gym, naririnig mo. Kaya pangit na may wala kang headset pag nasa gym ka. Yan, bumalik ako dito sa vlog namin. Yan, naka-headset na tayo. Kaya nang sabi ko mga kabsat, pangit kasi yung magpunta ng gym kapag wala kang headset. Kasi dinig mo yung mga sounds na ginagawa ng ibang subscribers. Tapos yung mga lagabog ng dumbbell, mga ganyan-ganyan. Tapos mga usapan nila. Doon naintindihan ko naman ano yung mga usapan nila. Pero hindi ko lang gusto. Mas gusto kong naka-headset kapag tapos noise cancellation naka-on para hindi ko sila marinig ng tama. Marinig ko pa rin sila pero hindi ganun kaklaro. Dito na ulit tayo sa labas. Problemado na naman yung aming Haris. Kapag may nasisira siya. Yan, paalis na tayo mga kabsat. Punta tayo ng gym. Nakalimutan ko na naman pala mga kabsat yung aking salamin. Kasi ayoko nang umakyat ulit. Magagalit na yung isa kapag umakyat ulit ako. Sasabihin na naman nun, hindi mo kasi piniprepare ng maayos yung mga kailangan mo bago ka umalis. Pabalik-balik ka tuloy. Sabi nga na hindi na lang ako mag-glass. Kasi masyadong maliwanag. Dito na ako sa may parking lot ulit as usual. Ayan, so shoutout nga pala sa ating top viewers, si @miaka_white8699, kay Joy Boraga Kinaguran 2218, at kay Roma Flores 5091. Thank you so much mga kabs sa patuloy na panonood ng ating vlog. Lagi silang nangungunang manood ng ating vlog. Thank you so much. Thank you so much mga kabs. Yan, dyan dapat ako dadaan mga kabsat. Kasi kapag dinediretso ko yan, sa may dulo niyan, kakaliwa na lang ako. Tapos dire-diretso na lang din, gym ko na. Kaso lang, masyadong mainit. Pakainit kaya hindi ko na idedire-diretso dyan. Manggilid-gilid na lang tayo dito. Manggigilid-gilid na lang ulit ako dito mga kabsat para hindi ako masyadong mabilad sa init. Nakaka-drain kasi ng lakas mga kabsat. Ay, bakit basurahan to? Uy. Dan tayo sa gitna ng mga building para kahit papaano may lilim. Itong area na to mga kabsat nga pala, masabi ko lang sa inyo, pay parking ito mga to. Tapos yung mga may bubong na ganyan, iba yung payment niyan. Tapos itong open area na to, hindi nadaanan ko ngayon. Iba, mas mababa yung payment nito kasi walang bubong. Yung bubong na yon, kalat din yung CCTV dito mga kabs sa parking area na to. Simula dun sa dulo-dulo, pasok palabas. Kaya yung mga nagpe-pay parking, hindi sila nagwo-worry. Pero syempre, yung iba dito, madalas sa kanila, mas prefer nila yung walang bayad. Yung mga building na ganyan, mayroon silang mga parking lot. Pero alam ko may extra payment din yan, pero hindi ganun kalaki kapag yung talagang pay parking na yung binabayaran nila. So, time check mga kabsat, 7:26 AM.
So plus 30 minutes, 8 o'clock. After ng gym, 9 o'clock. Walking 15 minutes, 8:30. Ay, 9 o'clock, 9:30 pala. 9 o'clock ng gabi, ng gabi? Ano ba yan? Umaga. 9 o'clock ng umaga, nakarating na tayo sa bahay. So may ilang oras pa ako kasi 3 PM pa yung pasok ko. So 3 PM ang pasok ko, makakapag-edit pa ako ng bahagya. Kasi meron pa akong video na nakapending, wala na busy ang lolo nyo. Yung Magatir Mall, mga kabsat. Diyan kami madalas pumapasok ni Mrs. Diyan kami kumakain diyan sa may ano lang to na yan. Itong yellow na transport na to, transport ko to, yung parating ngayon. Yeah. Hindi ako nagme-message sa kanila. Kasi ang duty ko 3 PM pa. Mamayang 3 PM susunduin nila ako. 2 PM, 2:20 ganyan. Yan yung transport ko, yung kulay dilaw na paparating. Hindi ko alam kung ma-recognize na. Hindi, lumiko siya. Bago yung driver. Parang school bus, no? Pero naikot kami dito minsan mga kabsat. Hindi to yung usual na dinadaanan ko, mga kabsat. Pero nakadaan na rin ako dito nung nakaraan. Street 112, mga kabsat. Dito natatakot akong dumaon kapag gabi. Kasi masyadong madilim. Tsaka walang masyadong tao. Nakakatakot din minsan. Yan, nandito tayo sa anong street to. Yung tinatawag nilang Pangasinan na ito yung Pangasinan na store diyan sa may dulo niyan. Kilala din yan dito ng mga yan sa likod lang ng parking na yan. May bakala diyan Hindi ko na babalikan, mga kabsat. Ano siya? Sabi niya Pangasinan Pangasinan Bakala. Sabi niya Pangasinan Bakala yung pangalan niya. So ibig sabihin either may asawang Kuwaiti yung may-ari niyan or mismo Pilipit Kabayan. Yan. Dito ako natatakot dumaan kapag gabi, mga kabsat. Kasi bukod sa walang street light, yung napapagitan nito, maraming puno. Kasi nung nakaraan, makwento ko lang, mga kabsat. Nakaraang nagdaan ako dito, may sumisitsit na di ko alam, basta may sumisitsit. Tapos lingon ako ng lingon, wala naman. Pero yung sitsit galing dito mismo sa loob ng building na yun. Yan, hindi ko alam kung saan galing yung sitsit niya. Basta hindi ko na pinansin, mga kabsat, kasi mahirap na kapag pinansin mo tapos pinuntahan mo tapos may masamang loob pala o kaya merong espiritu. May espiritong hindi mapakali. Kaya yun. Hinahayaan ko lang na sumitsit siya ng sumitsit. Hindi ko kasi makita, hindi ko rin hindi ko alam kung saan siya nanggagaling yung sitsit. Sitsit, yung literal na sitsit, yung ganon. Kapag ganon kasi, mga kabsat, mahirap na. Baka merong masamang loob na nag-aabang. Lalo na dito, mga kabsat. Makwento ko lang. Dito, literal na, hindi ko sinasabing lahat. Mga manyakol kasi yung iba dito, mga kabsat. Pwedeng gawang kanila ng hindi maganda kapag hindi ka marunong mag-ingat. Kasi dito, lalo na sa akin, sa mga kababayan natin na planong mag-abroad, kapag napunta kayo sa mga Arab GCC na country, mag-ingat kayo, lalo na kung wala kayong palbas, bigote, mga ganyan. Prone kayo sa mga manyakis. Kaya mahirap na rin, kaya nag-iingat din ako kasi wala ako nun. Meron ako pero konti lang. Tapos alang-alang sa work, kailangan kong mag-shave kasi kailangan kong maging presentable din sa mga tao ko. Nag-iskinita na lang ako, mga kabsat. Ayan, Tapos makwento ko na lang din, mga kabsat, yung quality ng video na i-upload ko this coming few days, baka hindi na siya ganun ka pati yung sa editing, hindi na siya ganun kaganda kasi
yung subscription ko sa Final Cut Pro mag-e-end na this month. So baka gamitin ko na lang yung free version ng Apple. Eh ano yun, limited lang yung kayang gawin nun. Mga basic lang. Dito na tayo sa my gym ko mga kabsat. Ayan, ayan yung gym ko mga kabsat. Sobra pawis ko mga kabsat. Yung pawis ko hanggang singit. Init na. Anong temperature na ba ngayon? Basta mainit na mga kabsat. Anong oras pa lang mga mag alas 8. Tama yung estimate ko. Mag alas 8. Papasok na ako dito sa building ng gym ko. Yung tubig ko nawala na yung ice, nalusaw na. Ngayon ko lang nalaman nung uminom ako. Dito nga pala yung Jollibee mga kabsat. Jollibee Chowking. Kaya kapag nagutom ka after ng gym, kain ka lang. Nag-gym pa. First floor lang siya mga kapsat. Welcome to my gym. Right. Walang masyadong tao. Sarap mag-gym dito. I-tour ko kayo pala dito sa gym namin. Ayan. Ito yung sa activity hall nila. May boxing din siya. Ito madalas kong ginagamit mga kabsat. Tapos, meron silang jacuzzi, pero yung jacuzzi nila mga kabsat, hindi pa nagana. Tapos, comfort room, dalawang CR, isang shower din pang dalawa. Prepare lang ako mga kabsat. Init. Ang balik ko. Nabasa yung mic. Basa yung mic mga kabsat. Yan. Mag-gym muna ako mga kabsat. Tapos babalikan ko kayo maya-maya pagkatapos ko mag-gym. See ya! Yan mga kabsat, tapos na ako sa daily routine ko sa gym. Papalit na ako ng damit. Pauwi na ako ng trabaho. Ay, ng trabaho? Ng bahay pala. Palabas na ako ng gym mga kabsat. Kita na lang tayo mamaya-maya. Napakainit na ngayon sa labas mga kabsat. Tapos yung tubig ko, wala nang lamig. Maligam-gam na. Problema ito mamaya paglabas ko. Ngayon napakainit na Sobrang na init. Alas 9 pa lang yan mga kabsat ha. 9 o'clock pa lang yan. Ako po. Tapos yung amoy pa nitong Jollibee nakakagutom. Masarap mag-Jollibee. Ngaso na lang kapag nag-Jollibee ka, sayang yung gym. Jollibee, tapos sunod mo yan, Chowking yan. Papagupit sana ako mga kabsat, kaso sarado pa rin yung yung barbershop na pinagpapagupitan ko. Anong oras kaya mag-open tong mga unggoy na to?
Oh, sarado pa rin, oh. Dito lang din ako nagpapagupit mga kabsat eh. Kasi maganda yung gupit ng ano, Pakistani. Pakistani yun eh. Yung nagugupit sa akin. At saka kabsat, kapag nakikita niya na ako, hindi niya na kailangan magtanong. Alam niya na yung gupit na gusto ko. Yun yung maganda sa kanya. Dito na ako sa labas ng gym mga kabsat. Kainit oh. Oh, kita niyo yan. Bali dyan na lang ako sa gilid-gilid, manggigilid-gilid na lang ako ngayon. Pauwi. Para hindi ako masyadong mabilad sa araw mga kabsat. Kasi kapag nagbilad ako sa araw, napakahirap din mga kabsat. Kaya hello mga kabsat, naglalakad na tayo ngayon. Ayan yung best Lucifer. Tapos Excite. Time check 9 o'clock. Saktong 9 o'clock mga kabsat. Mga 9:15, 9:20 nasa bahay na. Baka pag uwi ko ng bahay mga kabsat, wala na si misis no, nakapasok na siya. Masyadong mahangin. Buti may windshield yung mic natin mga kabsat. Kasi pag walang windshield yan, hindi niyo na ako maririnig. At syempre, mega love shout out nga pala sa ating mga viewers dito sa Kuwait. So, dito sa Kuwait na 390 plus yung viewers natin dito sa Kuwait. So, thank you so much mga kabsat sa patuloy na panonood at mga silent viewers ko na hindi nagpaparamdam dito sa Kuwait. Shoutout nga rin pala kay QWERTY. Pinakaunang basher ko bukod sa misis ko. Yan, shoutout sa inyo sa lahat ng mga patuloy na nanonood dito sa ating vlog dito sa Kuwait. Maraming salamat mga kabsat sa patuloy na pagsusuporta. Tsaka sa mga nag-subscribe, tsaka sa mga magsusubscribe pa lang din in the future. Thank you so much mga kabsat yan. So mga nagpapa-shoutout sila Miyaka White. Yan mga thank you so much mga kabsat. Sana patuloy nyo pa rin panoorin ang ating mga vlog. Medyo mahaba-haba po yung ating vlog ngayon. Around 1 hour on almost. So grab your popcorn and enjoy. Ng pera. Kaso wala talaga akong dala eh. Kahit na may pills, wala akong dala mga kabsat. Kasi gym lang naman yung pupuntahan ko, hindi naman ako ngayon yung mga ganong ibang lahi kasi hindi naman sa nagdadamot ako mga kabsat. Nakapunta sila dito sa Kuwait, ibig sabihin may trabaho sila, nakakuha sila ng visa, naka-travel sila, napakahangin mga kabsat. Hindi ko alam kung clear yung boses ko sa inyo. Pero yun na nga, naka-travel sila from their country hanggang dito. May struggle sila, oo. Pero hindi kasi reason yun kung talagang kasi yung mga tao ko talaga masisipag eh. Kumbaga, yung iba sa kanila, ang sahod sa unang company pinagtatrabahuhan nila 50KD, 60KD. Ngayon pumapasok sila sa amin, ang sahod nila sa amin 120, gano'n, 160KD. Nando-double job sila. Pero yung hindi ako against sa ibang lahi na umaasa lang sila sa sahod nila sa company na nag-hire sa kanila dito. Tapos hindi na sila gagawa ng paraan. Kasi sa totoo lang, mga kabsat, ako, nung nasa Carrefour ako, ang sahod ko 120. So, hindi pa sapat para sa akin yun. Ngayon nagpa-part-time ako. Para ma-extra income ako. Ganun yung gawa ko dati. Ngayon, ganun din sana yung gusto kong gawin nila. Hindi yung part-time nila para manghingi ng pera. Against ako sa ganun mga kabsat. Kasi dapat laban din sila ng maayos. Laban sila ng tama. Kasi kapag hindi sila lumaban ng tama, ng maayos, asa sila sa bigay, hindi tama yun. Dito, masyado ng alas 9 na kasi mga kabsat.
dito dati, sa kada, from 5 o'clock morning, may nakapwesto dito kabayan. Kabayan yung nakapwesto dyan. Nagbebenta siya ng mga almusal, mga ganyan. Hanggang alas 8 yun ng umaga. Tapos papasok siya ng alas 12 hanggang alas 8. Ganun yung diskarte. May mga kabayan dyan yung nagbebenta. Pag sobrang aga, ang diskarte nila, nagsi-sideline sila, nagbebenta-benta sila. Ganun, para kumita, extra nakita ba. Ganun yung mga diskarte. Hindi yung, mababa yung sahod ng isang company mo, tapos, pagdating ng hapon, aasa ka na lang sa limos, sa hingi, sa magbibigay. Kahit nasabihin nating maliit na bagay yung hinihingi mo. Hindi kasi maganda na humihingi ka ng pera nang hindi mo pinagtatrabahuhan. Yung sa nanghingi sa akin kanina, mga kabsat, hindi ko gusto kasi nakikita ko sa katawan niya na na malakas siya. Sabihin mong sa isa 100 pills na hinihingi niya, yung iba malamang kapag nagbigay, kapag may nauto siya, hindi lang 100 pills ang ibibigay niya. Yung iba, may ruba pa yan. Ruba, magkano din yun kapag naipon mo yun. Oo. Kaya, hindi naman sa nagdadamot ako, mga kabisat. Kumbaga, lumaban lang sila ng patas. Ayoko lang yung ganun, na umaasa sila sa hingi, sa bigay. Hindi maganda yung ganun, mga kabisat. Mainit na. Tingin itsura ko, mga kabsat. Alright, Japan Arms. Ginanyan ko yung sombrero ko kasi yung araw nandun sa kabila. Diba? Mukhang tanga lang. Maganda dito, mga kabsat. Mayroon silang mga drum ng basura. Yan. Tapos mga bandang alas 12 ng madaling araw, may naghahakot dyan. Alas 12 hanggang 1 madaling araw, may truck ng basura naghahakot. Tambak lang sila ng tambak dyan. Tapos, pag hinakot na, kapag gabi, may naghahakot dyan. Kapag hinakot na, dito ako dumaan kanina, mga kabsat. Hindi na nga pala ako nag-treadmill, mga kabsat, sa gym ko. Maraming treadmill dun eh. Kaso hindi na ako nagte-treadmill kasi normally, nilalakad ko lang yung from gym hanggang sa bahay. Mga ang layo kapag andyan ako sa Pilipinas, hindi ko alam. Mahina ako sa ganyan. Basta malayo-layo din siya, mga 20 minutes walking. Ganon siya, ganon kalayo. So 20 minutes, tapos times 2 mo yun. Parito kasi yung lakad ko. Ibig sabihin, para na ako nag-treadmill nun. Di ba? Hindi na ako nagta-treadmill. Doon walang bayad yung treadmill kasi kasama yun sa subscription ko. Lahat ng equipment sa gym, kasama yun. Mga pusang gala. Bukas na yung kabayan. Wala naman akong bibilin dyan. Kasi wala rin akong pambili. Okay. Yes. May magic ako. Init, mga kabsat. Diba? Ito lang yung gusto ko dito kapag umaga kasi wala masyadong sasakyan. Ang nakaka-bad trip pa sa mga sasakyan dito, sa mga taxi dito, mga kabsat. Kahit hindi ka pumapara, hihinto at hihintoan ka. Dan tayo sa masjid kasi mas malilim dito.
Yan yung building ko mga kabsat. Kanina pag-alis ko, marami pang sasakyan dito. Ngayon ilan-ilan na lang. Ibig sabihin nagsipagpasukan na itong mga ito. Kaya almost vacant na lahat. Nandyan na rin yung yung may-ari ng building. Yung gagawa ng motor. Baka hindi gagawa. Baka na-report na nung Harris o yung landlord. Yung sira ng motor. Yung Harris namin. So, nagme-maintain ng kalinisan dito sa buong building namin. Bahay na mga kabsat. Japarms na naman yung yung sombrero Mukhang tanga lang Ginaganon-ganon ko kasi siya kapag kung saan nakatutok yung araw. Ay no. So, ngayon, alas 9 na ng umaga. Tapos, ang gagawin ko ngayon, transfer tong file na capture sa MacBook. Tapos, edit. Yan. Kasi, ang topic ng video natin ngayon, may Jezebel. Jezebel. Pasok na siya ng trabaho mga kabsat. Hindi ko nalalak ha. I-double lock ko lang to. Para hindi wala Bali, ang topic ng video natin ngayon mga kabsat, yung full day na na routine ko dito sa Kuwait. Balikan ko yung mga kabsat, magbibihis lang ako. Pakainit kasi talaga. What's up mga kabs? Yan, nagpe-prepare na tayo. Papasok na tayo mga kabsat. Prepare na ako ng prepare ko na yung sarili ko. Yan, hindi nyo ako makita. Yan. Prepare ko na yung sarili ko mga kabsat para sa duty. Pakainit sa labas ngayon mga kabsat, sobrang init sa labas ngayon. 44 degree. Pero last time na yan tawag dito, last time nagpa 51, almost 50. Mas mainit yung 47 mga kabsat. Sobrang init dito sa loob. May aircon pero ang sistema, yung moisture kapag kahapon na sobrang init kasi yung init ng pader. Yung init na dispense ng tanghali hanggang hapon. Hindi ni-dispense ng pader. Kaya buti na lang, goods to know mga kabsat kasi bumili ako ng ng cooler talaga. Nagagamit namin ng husto ni Mrs. dito kapag ganitong sistema. Yung kapapatay ko lang yung cooler kasi magpe-prepare na rin ako ng duty. Nagkukulikol pa. Nakaligo naman na ako kanina mga kabsat. Bali, preparing na lang talaga ako. Maaga-aga pa naman, 1:48 pa lang. Ang sundo ko, mga 2:20, ganyan. Ganyan dumarating yung transport ko Bali, pagdating ko kanina, galing ng gym mga kabsat, naligo na ako. Para hindi na ako hassle ngayon. Kasi, may ginawa pa akong ibang bagay. Nag-update pa ako dun sa sheets ko dun sa trabaho. Tapos, transfer ko na yung ibang na-capture ko dito sa sa camera natin sa computer. Yan, ang sistema nag-fail siya kasi may update. Pakita ko sa inyo mga kabsat. Yung update nakakainis kasi nag-update, namatay siya. Ayan, okay na. Ngayon lang ulit siya nagbukas. May update na naman, update yung iOS. Pero goods yun kasi yung update ng iOS, yun, para sa security ng ng device. Kaya wala akong problema diyan. Teka lang. Yan, yung update ng iOS para sa camera. So, sa camera. Para sa security ng device. Kasi mas trusted ko kasi yung yung mga iOS devices pagdating sa mga credentials, kagaya ng bank credentials, mga ganyan. Tawag dito. Magpapantalon na lang ako mga kabsat. Tapos, goods to go na ako. Pero habang nag-aantay ako, may kape pa pala ako. Hindi ko pa naubos yung kape ko. May kape pa pala ako, hindi ko pa nauubos. Mukhang tanga lang Inantok din kasi ako mga kabsat. Yung kaya nagnap
tawag doon. Yung umidlip yun. Umidlip ako. Nag-nap time ako ng ilang minuto. Mga siguro 30 minutes din ako nakatulog, nakaidlip. Pero mahaba na yung tulog ko kaninang kagabi. Mahaba na yung tulog ko kagabi mga kabsat. Nung natulog ako kagabi, alas 8 pa lang yata. Yun nung natulog ako. Tapos, paggising ko, alas 6 na. O, di ba? Ang haba ng tulog. Sobrang haba ng tulog. So, yan. Na-update naman na tong laptop. So, goods to go na yan. Tanggalin na lang din yung mga abubot na nakalagay. Inamoy pa nga. Ay, meron pala ako ditong naka-reserve na Anong towel na to? Pamunas din ba to ng house. Let's go. Maga pa naman, alas 2 pa lang. Tapos na-transfer ko na rin yung mga dapat kong i-transfer sa file ko. Patong kita dyan. Hindi na nga pala ako nagluto ng pagkain namin ni Mrs. Ng pagkain niya pala. Kasi may ulam pa kaming natira. Kagabi, nagluto ako kahapon ng salmon. Shoutout sa'yo sa aking pinakamagaling na pamangkin na Inglesero. Salmon! Salmon! Ayan Salmon! Asan na yun? Ayan. Ito, salmon yan. Salmon heads, tapos may konting laman-laman. Yan. Mahal kasi mga kabsat. Pero paborito ko siya. Gusto ko siyang gisa. Yung pinaksiw. Gusto ko sa salmon nakapaksiw. Tapos, kung hindi paksiw, sinigang. Yan. Gustong gusto ko yan. So, nag-message na ako sa transport namin mga kabsat. Ang tipid niyang mag-reply Noong una, nag-good morning pa ako sa kanya. Nag-good afternoon pa ako sa kanya. Tapos, alam nyo kung paano siya mag-message? Kita nyo ba mga kabsat? Yung baga, nag-message niya, good morning, hi, good morning, today 8:40 p.m. Hi, good afternoon, today 3 to 11 p.m. Ang reply niya lang sa akin, K. K lang talaga, as in literal na K. Yung reply niya. Tapos ang ginawa ko naman ngayon mga kabsat, yung message ko sa kanya na dati may good morning, good afternoon. Ang ginagawa ko, nire-replyan ko yung sariling message ko. Tapos ang sabi ko sa sariling message ko, hi. Ganun lang, reply tapos hi. Tapos reply niya, K. O, di ba? Ganun siya katipid mag-reply. So, understandable naman kasi siguro nagda-drive din. So, mamaya mga kabsat, habang pag labas ko ng building, ka-captured ko lang, tapos hanggang sunduin ako, hanggang nagta-travel kami, papunta sa work, hanggang pagpasok ko ng work. Hindi ko alam kapag makakapag-capture pa ako pag nasa loob na ako, kasi isa sa subscriber ko yung amo ko, mga kabsat. Kapag nanonood lang yan, parang siya, para siyang detective. Parang detective yun, mga kabsat. Yung pagiging detective niya, yung iisip lang yan parang nanonood lang siya. Tapos okay, gaganon lang yan, okay, sa sarili niya. Tapos kapag bigla patatawag ng grupo. Papatawag, sasabihin na, di ko pwedeng English yun kasi maintindihan niya sige, papamiting siya, tapos bigla niya sasabihin na ganito, o si ganyan, o ganito, o si ganyan, di ba? Mahirap na. Maigi na yung nag-iingat tayo mga kabsat para hindi niya tayo masilipan. So yan, ka-captured ko ulit mga kabsat kapag palis na ako. So far nagpe-prepare pa ako ng mga dapat kong i-prepare. So see you mga kabsat, mamaya-maya lang.
Naka-prepare na ako papasok ng duty. Pabango tayo. Yan lang yung pabango ko dito mga kabsat. Mga mumurahin lang pero mabango siya. Mabango yan mga kabsat. Gustong gusto rin ng mga tao ko na naamoy nila. Tinatanong nila anong pabango mo, sabi nila sa akin. Secret. Kasi di ko naman talaga alam ano. Kasi ano lang siya, made to order siya ng isa sa OFW din dito sa Kuwait. Ino-orderan ni Mrs. Kaibigan niya yun. Kaya ilock ko na to, itong pinto. Kasi paalis na rin ako. Bilinan ko na rin si Mrs. na nalagyan ng, teka lang, lock ko lang to. Ng tubig yung air cooler kasi pag bukas niya mamaya, pagpasok niya mamaya, medyo mainit dito sa loob. Bilinan ko na lang din siya na lagyan niya ng tubig kung gagamitin niya para malamig yung dispense ng tubig. Maglilinis ako ng sapatos ko ngayon mga kabsat, yung gagamitin ko sa trabaho. Yan, lagi kong dililinisan tong sapatos ko pagpasok kasi parang ang pangit tignan kapag madumi siyang suot mo tapos malinis yung damit mo tapos sapatos mo ang dumi-dumi, di ba? Ang pangit tignan. Kaya lagi akong may wipes para sa sapatos. Binibili ko siya sa Al Nasser. Minsan sasama ko kayo doon kapag bibili ako nito para makita nyo. Kasi doon ko rin binili yung mga cage nung mga sapatusan namin. Mura lang naman siya. Nus dinar lang siya. Kumbaga kalahating dinar. So nasa 180 pesos din. Mahal din pala. Pero dito parang mura lang siya kasi tapos binili ko din to 1 KD. Yung panglinis din. May kasama na siyang brush. O, di ba? Malinis na siya. 14 na. Ang bilis ng oras mga kapsat. Kapag 30 minutes na lang yun titira sa oras ko, ang bilis na ng oras. Pero kapag mga isang oras pa, parang ang bagal ng oras. Naka-idlip pa ako kanina. Okay, 1 down. Ito yung binibili ko dyan sa Nasser, mga kapsat. Pang sapatos talaga siya. Kasi yung ibang wipes, yung mga regular na wipes, mga kabsat, kapag yun ang ginagamit pang linis, parang namumuti-muti. Pero kapag ito yung gamit mo, hindi siya namumuti. Nililinisan niya lang talaga yung dumi. Kaya madumi siya, tingnan nyo. Tapos kapag winipes ko siya, mamaya, kapag binrush ko rin siya, wala na yung dumi na yan. Ganun lang, simple lang. Kasi kapag laba ka ng laban ng sapatos, mga kabsat, masisira eh. Yun yung ko dito. Mabilis masira din ang sapatos kapag nilalaban mo ng Maigi yung punas-punas lang din muna. Minsan laban mo lang siya, minsan. Pero, kasi, hindi naman ako umuulit ng medyas. Talagang isang gamitan lang yung medyas, tapos palit na sa loob ng isang araw. Ganun lang naman talaga dapat, hygiene yan mga kabsat, no? Ewan ko lang sa inyo. Pero ako, ganun yung gamit ko mga kabsat eh. Isang gamitan ng medyas. Tapos, kinabukasan, syempre, iba na naman. Yan, ganyan mo lang siya. Babrushin mo lang siya mga kabsat. Binabrush ko lang yan eh. Tapos mo siyang i-brush, yung wipes na pinamulas mo, hindi ng pang dry mo. Kaya malinis siyang tignan. Kahit yung sapatos kong itim mga kabsat, ganito yung gawa ko eh. Kasi kapag itim, nagiging brown siya eh, dahil sa alikabok. Kapag binabrush ko siya ng ganito, nalilinisan siya, wala siya. Talagang nagiging itim siya, literal na itim talaga. Malinis na siya mga kabsat to. Tapos yung ni Mrs. dito, sapatos niya, nililinisan ko rin yan. Ginamit niya kasi. Nililinisan ko rin yan, yung mga sapatos niya. Tapos ko tong ginamit ko na Ininit ko pa yung kape ko na sayang kasi yung kape. Pero hindi ko na iinom kasi late na rin, 17 minutes na. 2:17 na ng hapon.
So mamaya, ang siste ko mamaya, pagpasok ko, tinabi ko yung kape ko. Tinabi ko lang muna. Kasi, nauuhaw ako. Pero wag na lang, doon na lang sa trabaho. May sarili naman akong tubigan doon. Kasi, inumin ko siya mamaya o kaya bukas. Kasi bukas, combo off ko, kumbaga extra day off ko. Sa mga extra hours ko ng mga nakaraang araw. Saan yung salamin ko? Wait lang mga kabsat ha. Balik tayo. Yan, outfit siya natin mga kabsat. Yan. Yan yung outfit natin ngayon. Nagsalamin na ako tapos nag-apply ako ng sunscreen mga kabsat. Kasi napakainit talaga ngayon dito. Sobrang init. Temperature namin ngayon 45 degree na. Kanina ilang lang. Tapos may bibilin lang muna ako dito sa Bacala. 19 na, 1 minuto na lang. Darating na yung transport ko. Bumili ako ng pangbisyo ko. Lalakad tayo mga kabsat kasi papunta tayo sa area ng pagpipick upan sa akin. Ayan siya. Sus, namumula agad ako. Sobrang init. Dito tayo sa lilim. Ito mga kabsat yung regular na, yung full talaga, reality na full day ko dito sa bansang Kuwait. So, dito ako ngayon, papasok. Diyan ako susunduin, no? Diyan sa area na yan. Makikita ko naman sila dito along this side. Diyan sa Diyan sa darating. Makikita din nila ako. Tsaka ihinto yan dyan mga kabsat. Alam nilang napakainit yan eh. Sobrang init. Yan, dumating na yung transport ko mga kabsat. Tawid na ako dito. Hindi malaking yan. Itong kulay dilaw. Dito lang siguro ako sasakay. Sa may gitna. Bali magsusundo pa kami ng iba pang mga sasakay pa. Tapos dadaan pa sa gasoline station kung saan pa. Ganito yung mga building na na dinidemolish, yung mga lumang-luma. Nasimulan na nilang i-demolish sa ibang part ng Kuwait, yung ibang yun yung pinoproblema ng mga tao ko ngayon. So ayan, na shoutout ko na kanina yung mga taga Kuwait tsaka yung mga nagpapa-special mention na shoutout. So babatiin ko na lang din po yung yung mga viewers natin na hindi lang dito sa Kuwait, especially diyan yung mga viewers natin diyan sa Indonesia. Di ko alam kung mga Filipino sila or ibang lahi, pero I would like to say thank you so much mga Cubs for watching my videos. Indonesia, Malaysia, and also in the Philippines. Tumaas din yung viewers natin dyan sa Philippines. Thank you. For the past 30 days, nasa huli kasi yung Philippines. Ngayon, tumaas siya, umakyat siya ng pang-apat sa mga viewers natin. Bukod sa Kuwait, Indonesia, Malaysia, ngayon Philippines na. Sumunod na dyan yung India, United States, Saudi Arabia, Australia, Nepal, South Africa. Meron tayo sa Pakistan. Hindi ko na babanggitin yung iba mga kabsat kasi masyado siyang mahaba. So thank you so much mga kabsat sa patuloy na panonood ng aking vlog. Ayan tayo mga kabs sa pangalawang bahay ko dito sa Kuwait. So dito ko na muna yung video. Magkita-kita tayo mamayang gabi pagkatapos ng shift ko. A few decades later. Hey, hi. Tapos na yung duty natin mga kabisat. Ito yung security guard natin.
Sablay. Salam, sabur. Okay na tayo mga kabsat. Waiting na lang transport natin. After a very long day, natapos din mga kabsat. Ang duty natin, ang transport ko, wala pa rin. Eh, bakla. Eh, pakyura. Yun yung batian namin. Pero hindi yung literal na ano yung pak, yung ano yung parang lagapok, sampal, ganon. Yun yung ano. So antay tayo ng ng transport, hindi pa rin dumarating. Normally, kapag kaano ako pinakaunang pinapick up, hindi ko alam anong problema nito ngayon, bakit late akong pinipick up lagi itong transport. Ayan o. Wala pa rin. Miskin na par. Charles. What is the number? 7. Number 7. No, number 10. Sala. Sala. Dario Bravo vacation. 31st last day. 31st? 31st last day. Who said 31st last day? Vacation. Vacation. After 1 month. Yan pa yung mga ibang pangit. Alin transport po, sir? Secret! Kaya pag-video mo dyan. Ang mga pogi daw pinagbibidyo, gano'n. Nag-iisang marites namin dito sa drops. Nag-iisa talaga, pang beauty pageant, no? Pang beauty pageant ba? Tapos yung kasama, pang wrestling. Upload to sa YouTube Nilalait niya yung partner niya sa sa kitchen kasi pang babae sa kitchen. Yung kasama niya doon medyo may timbang. Nauna silang lumalabas mga kabs kagaya ko kasi nga yung transport nila taga Salmia yung mga yan, malalayo pa. So last trip nila alas 11 kaya nagmamadali sila kasi kapag nauna sila, kapag nauiwan sila ng transport nila, magta-taxi sila. Hey, bakla, Wenro. Yan mga kabsat. So balikan ko kayo mamaya kapag dumating na yung transport ko mga kabsat. Umiyak kasi hindi nabigyan ng tumbler. Libreng tumbler. Umiyak ako kasi hindi ako pinapautang ni Dario. Utang ko sa'yo, bulbul. Ngayon sa video, nangungutang ka. Artistahin daw yan sa drops. Isa sa mga babaero ng drops yan. Tayo ng babayerong yan. Babayerong Pero Artistahin, babaero. ngayon, hindi siya pwedeng mambabae kasi nga, walang pera. kumpare ko na siya. Kapag nakita ko yung asawa niya, yari siya sa akin. Bakit nagtatago ka? Alam ko, walang pera. Pautangin mo ako. Palabas na sila mga kabsat. Walang hiya. May iwan pa yata ako dito ng transport ko. Linis na Mantalang sa umaga, ang daming sasakyan yan. So, ayan na nga mga kabsat. Nag-iisa na lang ako dito. Ayan walang hiyang transport to. Nakalimutan daw akong i-pick up. Ito yung nakakabisit sa mga transport mga kabsat Sarado na yung company ko. Nag-iisa na lang ako dito sa sa area. Nakakabuisit. Nag-iisa lang ako dito mga kabsat. Nag-iisa na lang ako talaga. Ayan Tahimik na dito. Wala nang tao. Pero nandirito pa rin ako.
Animals. Walang hiya tong transport ko. Ang sabi ng transport ko, mga kabsat, naiwan daw nila ako. Hindi daw in-endorse sa kanila, sa driver na pipick upin ako dito. 'Di ba? Tapos tinatawagan ko sila, hindi pa sumasagot. Kaya visit na visit ako ngayon. Ay nako talaga naman. Ay nako. Nakakabisit. Sabi ko sa sa transport ko, brother, tell me if you cannot pick up if you can't pick me up, sabi ko, if you can pick me up, just tell me so I can take taxi. Sabi ko, syempre kapag magta-taxi ako, ibabawas ko yun sa bayad ko sa kanila monthly. Yang naman ako sa kanila. Tapos, tinatawagan ko, kinakancel ng animal. Sabi ko, bro, sabi ko sa kanya ganun, don't fool me. If you cannot take me, tell me directly. Sabi ko, I will take taxi, no problem. I will take taxi. Sabi ko sa kanya ganun, I'm alone here now. I'm alone, bro. I'm alone. Sabi ko sa kanya, the road is closed. Sabi ko, the company is closed. All companies here are closed. Sabi ko, sa message lang mga kabsat. Tapos mamaya biglang tumatawag yung isang driver. Sabi niya, humihingi ng apology. Sabi niya, naiwan daw siya, nasa Parwania na daw siya. Andun na daw siya sa area ko. Wala daw nag-message sa kanya na ganito. Gusto kong makipagtalo mga kabsat kasi bago ako lumipat sa transport na to, sinend ko sa kanila yung schedule ko. Tsaka bago ako pumasok sa trabaho, sinesend ko sa kanila yung schedule ko. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, hi bro, like for today's duty 3 to 11, today's duty 8 to 5, 8 to 4. Ganun yung sinasabi ko sa kanila. Anak ng putik, hindi daw pala sinabihan yung driver na magpipick up na meron sila dito sa area ko. Di ba? Ang saya. Tapos nakikiusap yung driver. Sabi niya 30 minutes daw. Sabi ko, bro, 30 minutes, you mean 12 o'clock you will arrive here? Ako sa kanya ganun, 12 o'clock in the midnight and I'm sitting here, I'm alone. Sabi ko, you don't know how much dangerous this one here. I'm here outside the warehouse. Ginanong ko siya. Tapos sorry bro, like this. Ay nako, wala na akong magagawa. Wala rin naman ako magagawa mga kabsat eh. Ang plano kong gawin, umalis ako dito. Tapos mag-take ako ng taxi. Tapos ibabawas ko sa sahod nila kung andi dito na yung driver. Hindi ba? Nakakainis talaga, nakakabwisit mga kabsat. Alam mo yung galing ka ng trabaho, tapos hassle ka sa trabaho, tapos pagod ka, yung utak mo pagod din. Kasi may promotion kami ngayon mga kabsat eh. Promotion namin ngayon, buy 5 get 5 ng tubig. So nakakapagod talaga yon. Siyempre ako, hindi ko kailangan gamitin yung kamay ko sa trabaho na magbubuhat ako ng tubig. Hindi ko kailangan gawin yon. Pero tinutulungan ko na lang din yung mga tao ko mga kabsat na sa trabaho nila. Para mas mapagaan ba, mas mapabilis na ma-dispatch yung order. Tapos ganito pa yung mangyayari pagkatapos mo ng duty. Ay, naku naman talaga lang. Ay, kulang sila sa coordination. Kung pwede nga lang, pasukin ko sila eh. Akong ayos ng schedule nila. Kaso wala talaga mga kabsat, nakakabisit, nakakainis, nakakairita. Pero wala akong magagawa eh. Ayan na eh. Mag-aantay pa ako dito. Tignan nyo mga kabsat, anong oras na. Sa ganitong oras, 11:35 na. Mga 30 minutes na ako mag-aantay. Tapos sabi nila, tumawag sila sa akin mga 11:27. Sabi nila sa akin, 30 minutes. So, ibig sabihin, 30 minutes pa ako mag-aantay dito. Anak ng, ay, nakakabuisit lang talaga. Sana sinabi na lang nila sa akin na na maaga. Kasi, ang daming transport dito kanina eh. May mga Parwania yung kanina eh, transport. Para makababa na ako mismo dun sa sa area ko. At least sa bahay na ako, ganitong oras na sa bahay na ako, kumakain na ako. Gutom na gutom pa naman ako. Hindi pa ako wala akong kinain kasi mga kabsat. Ang huling kain ko, alas 12 ng tanghali. Tapos tubig-tubig na lang. Yun yung ko dito. Kasi nga, diet ang lolo niyo. Pero sa video, ang taba-taba. Pero nabawasan yung timbang ko mga kabsat. So, yun. Antayin ko pa sila. Mga siguro 12 or quarter to 12 siguro andito na yun. Kasi wala na masyadong mga traffic ngayon mga kabsat. So, sana lang mapabilis ang dating niya.
Yun lang. Ay, nako. Ito na siguro yung transport ko, mga kabsat. Ito na nga. Yang naman ako sa inyo, mga animal kayo. Ay, ako talaga nakakainis. Ay, salamat. Nakababa din. Ng oras na mga kabsat. 12:10 na ng gabi. 12:10 na ng gabi ako nakauwi. Walang hiyang transport to. Alam ko mga kabsat, tong transport na to, ano to eh, pinagplanuhan to eh. Kasi kanina, sa totoo lang mga kabsat, mga alas 3, yung ano, sinabi ko alas 3 ang pasok ko. 2:20, past 2:20 yata, nasundo ako. Pero iisa ko lang na sinundo kanina. Kaya naiirita ako. Kasi hindi pala ako makita. Kaya naiirita ako kasi alam ko sinadya nilang hindi magpadala ng driver kasi iisa ko lang susunduin. 'Di ba? Ang galing. Tapos kanina sinundo ako. Ayun, may sinundo pang isa. So 15 minutes na naman ako nagantay doon. Sa para makalabas yung isa ng 12 o'clock. Di ba ang galing? Ay, nako, talaga. Dito na ako sa baba ng building, mga kapsat. Naghalo-halo na yung gutom ko, yung bad trip ko, yung pagod ko. Nakakairita. Nakakainis talaga, mga kapsat. Kaya hindi ko maiwasang mabisit habang nasa transport ako. Kasi alam ko na hindi naman ako pinanganak kahapon, mga kapsat. Kaya gusto ko talagang magkwento kanina. Gusto kong questionin yung driver kanina. Kaso parang feeling ko wala rin siyang alam eh. Parang feeling ko basta, yun na yun. Nakakainis lang. Ay, naku, nakauwi din. Bisit na bisit ako ngayong gabing to. Nataon pa na nagbablog ako ng whole day ko. Ay, naku. Siguro kapag yung ugali ko ugali pa rin nung dati, malamang nag-away na kami ng driver eh. At wala siyang kinalaman. Nakakabuisit. Ang petsa na. Ngayon ako nakauwi. Tagal ko nagantay doon. Imagine mga kabsat, nakalabas na ako ng trabaho 11 o'clock. Tapos, paglabas ko ng 11 o'clock, 11:06, wala pa rin sila. Ngayon ang ginawa ko, nag-message na ako. 11:06 nag-message ako. Sabi ko, waiting. Tapos, mga bandang 11:20 ng 11:20 na, nag-iisip na ako. Sabi ko, parang iba na, sabi ko. Kasi, kanina, naisip ko na kanina, sinundo ako ng pang alas 3 ng duty. Mag-isa ko lang. Tapos, wala talaga, mag-isa ko lang. Iisa ko lang. Tapos, alas 11, alam nila alas 11 kasi dati, alas 11 pa lang, nasa labas na sila ng company ko. Nag-aantay na. Kaya nauuna ako lagi. Tapos, mga 11:15, wala pa rin. Napapaisip na ako, pero inaano ko pa yung utak ko. na hindi ganon. Tapos ayan na, mga 11:18 yata, 15, tinatawagan ko na, kinakancel. Tapos 11:20, kinakancel. Tapos nag-message na ako, sabi ko, brother, if you cannot take me, let me know so I can take taxi. Tinanong ko. Tapos mamaya may tumatawag, driver, nakalimutan daw akong sunduin.
gusto kong murahin eh. Sabi ko, gusto kong sabihin na mga ano kayo. Hindi nyo na lang sabihin na wala kayong service ng 11 kasi nag-iisa ako. Kaya sinabay nyo ako sa pang-alas 12 na service nyo. Ganun yung nangyari eh. Ay nako mga kabsat. So ito. Pero bago ako tuluyang mabwisit talaga. Pero buwisit na talaga ako. Kakain na ako. Bad trip. Nakakainis mga kabsat. Pero yung inis ko wala akong yung mapagbalingan. Ay nako, anong oras na? Anong petsa na? Tingnan yung oras mga kabsat to. 12:15. Diba nakakainis? Isang oras ako mahigit nag-antay doon. Hindi mahigit. Isang oras nag-antay ako sa labas. Tulog na yung isa. Tulog na. Kinabit ko lang yung tripod. Sinapay nila ako sa alas 2, sa alas 12 na tayo. Nagsumbong. Nagsumbong si Dario. Kain tayo mga kabsat. Ang ulam ko ay salmon. Shoutout kay Caleb kapag nag-uulam ako ngayon ng salmon, naalala ko siya. Kasi kinirit niya ako, Tito, it's not salmon, it's salmon. Tito Jet, is not salmon, is salmon. Why do you always say salmon, not salmon? Tito Jet, I watched your video a while ago and you're always saying salmon, not salmon. When you were at the restaurant, you keep saying you're gonna eat salmon, and outside you said your breath is malansa because you ate salmon, not salmon. Tito Jet, be mindful in your next vlog of your pronunciation because I watch all your vlogs. It's not salmon, it's salmon. Ang kulit eh. Kulit ng pamangking ko na yun. English is spoken kasi. Initin ko lang to. Actually, ano pa to? Mga kabsat. Ulam namin kahapon. Kahapon namin ulam to. Niluto ko kahapon. Kung mapaparami ako ng kain kasi gusto ko yung ulam na yan. Sa salmon gusto ko sinigang o kaya bakit kanin yung binuksan ko? Sinigang o kaya yung paksiw na salmon. Na salmon. Kulit ng pamangkin ko talaga. Natutuwa ako. Kapag naalala ko siya. Nung nakita nga ni Mrs. to, yung salmon, tapos bumili siya mga kapsat. Naalala ko si Caleb. Caleb ang pangalan. Tito, it's not salmon, it's salmon. Tapos kada banggit ko doon ng salmon mga kabsat, na stress daw siya. Kasi hindi nga daw salmon yun, salmon. Stress daw siya. Kinukwento sa akin nung pangalay namin, sinundan ko pala yung ate ko. Kinukwento niya sa akin. Tapos nag-voice message pa talaga yung bata sa akin. Tapos kung papansin niyo mga kabsat, naka-inner ako ngayon naka-inner ako ng free kasi yan mga kabsat. Yung pinamigay nung amo namin kanina.
yung mga free. Kumuha ulit ako kasi sayang pang gym ko rin yan mga kabsat. Damit ko pang gym. Tapos ginito ko ng kanin. Kanin mga kabsat. Init ko na lang sa microwave. Tapos lagay ko na lang sa rep to para hindi mapanis yung kanin namin. Pala mga kabsat, yung laman ng newsfeed ko sa sa Facebook, panay si Auntie Claire. Sa Auntie Claire. Tatawa na lang ako sa mga comment eh. Sa Auntie Claire lagi yung laman sa sa newsfeed ko. Shoutout sa mga BBM dyan. Shoutout din, mega love shoutout din sa mga taga Duterte dyan. Kayo ba mga kabsat? Ano yung nyo? Saan kayo? Duterte o PBBM? Ako, secret. 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 Duterte ba kayo o PBBM? PBBM. Ako hindi ko sasabihin. Sekreto yon. Morning. Kain tayo mga kabsat. So doon na nga nagtatapos mga kabsat ang whole day vlog ko ng araw to. Napakahaba ng video. Pero sana mapanood nyo simula hanggang dulo na nabisit ako. na nabag trip ako. Yun. So sana napanood nyo. Grab your popcorn. Ganun na dapat, no? Grab your popcorn mga kabsat kasi medyo mahaba ang ating video. For today's video, mahaba talaga. Kasi kinaptured ko yung simula umaga hanggang gabi na na daily life ko dito sa Kuwait. Real life, real stories, OFW journey here in Kuwait. Yan. Yun yung natin, slogan natin. Yan. So, thank you so much mga kabsat kung nalibang ko kayo at may natutunan ngayong araw na to. Isang like and subscribe naman po dyan. Masaya na tayo dyan. Tsaka comment down below mga kabsat kung ano pa po yung mga gusto nyong ipagawa sa akin ngayong araw. Sa mga susunod pala ngayong araw. Sa mga susunod pang mga vlog ko. Thank you so much mga kabsat. Hanggang sa ulitin. Assalamualaikum. Kabsat Dario. Signing off.